Game 1 na bukas ng pinakaabangang Lakers-Thunder series sa Western Conference Semifinals. Confirm na nga na hindi maglalaro ang isang star ng OKC na si Jalen Williams. Nabalita na ito. But expected naman yan na out siya sa simula ng serye, kaya yun na nga, kahit nadihado, merong opportunity itong Lakers na maunahan ng Thunder. Hindi naman nangangahulugan yun na sila na ang limado na bumaliktad, pero at least meron na silang higher chance ngayon kumpara sa kumpleto na Thunder. Against the Phoenix Suns, 20 points ang in-average nato ni J-Dub, so ganyan kagad ang mawawala sa OKC. Tapos yung playmaking pa nito at defense. Kaya naman importante sa Lakers na makasilat talaga sila sa first 2 games ng series na ito kung hindi nga maglalaro si J-Dub dahil maaaring ito lang ang chance nila na makakagain ng confidence, ng momentum dito sa series. Pati na rin madelay ang serye na para kay Luka Doncic kung sakali mang makakaabot talaga ito. The first round, naging mas close ang games ng Thunder at Suns nung nawala nga itong si J-Dub compared sa first 2 games nila kasama ito. Kaya definitely may epekto rin talaga sa Thunder ang absence niya ngayon. Meanwhile, ang Lakers naman nakapanalo ng series sa kanilang lineup ngayon at bumalik na rin si Austin Reeves. Iba rin ang identity ng LA team na ito habang wala si Luka. Mas kumalat ang kanilang scoring at mas lumakas din ang kanilang perimeter defense. Siyempre with Marcus Smart yan na mas matagal na sa floor. Kaya maybe sa mga reasons na ito, just maybe, meron silang tsansa na makagulat sa simula ng serye. Hindi nga lang ganun kadali pa rin dahil kahit wala si J-Dub, marami pa rin pwede mag-step up sa Thunder. Ang umangat sa starting 5 nila noon, si AJ Mitchell na great piece din nila. Biruin mo, starter, nag-average rin ng 18 points, 5 rebounds at 4 assists. Gandang statline. Mas maliban din sa kanya, every game, marami pang ibang pwedeng magpasiklab off the bench. Yung sina Caruso, Palace, Joe, Wiggins, McCain at iba pa. Sobrang dangerous talaga, sobrang lalim na team nitong Thunder. At syempre, yung kanilang starters na rin, nai-up yung kanilang game. Si Chet, bilang other star na lang sa team, mas maraming opportunities na rin ang mapupunta sa kanya sa perimeter at inside. And of course, si Shai Gilgeous-Alexander, ang kanilang superstar at MVP. Yan ang magiging biggest problem ng Lakers sa Game 1. Sa first round against Suns, nag-average nga itong si Shai ng 34 points. Grabe, hirap pigilan ng kanyang ISO game, ng kanyang shooting, passing, at syempre free throws. Kaya kung ikaw sa Lakers, malimitahan mo lang ito, pwede na. Kung magawa mo rin siyang passer, better yon. We'll see kung paano i-epekto ang depensa na ito na Smart, Fando, Reeves, o sino mang mga tatao pa sa kanya at diskarte ang gagawin ni JJ Redick. Sa other side naman, si LeBron James, syempre hindi din maramdaman dito sa Game 1. Closeout game niya against the Rockets, 28 points, 7 rebounds at 8 assists yun. Kung ganyan pa rin ang maging laro niya, ang laking bagay nun para sa Lakers. Concern lang kasi sa point na to ng kanyang career, hindi na laging dominante yung scoring niya eh. Minsan sa playmaking na lang siya nagfo-focus at mas pinipili yung spots niya sa offense. Kaya we'll see paano kung magte-take over pa rin ba siya rito kontra OKC. Ano man, kailangan din talaga maging effective ng mga teammates niya, yung kanilang shooting, sa paint, ball movement at everything para makakasabay. Sa depensa rin, kailangan nila maging mas disciplined dahil baka masungkitan lang sila ng masungkitan ng fouls at free throws natin na SGA kung hindi. Yan sila Smart, kailangan maging physical pero kailangan pa rin na nasa rules para hindi nga magitasan, hindi sila ma-fouled out. Yun, abangan natin sa Game 1. Bukas na yan pare ko, 8:30 AM dito sa atin. Magkakaalaman na kung sino makakakuha ng Game 1. Expected pa rin naman na Thunder ang mananalo ron, lalo't home court nila. Pero ito pa na mas may chance na ang Lakers sa situation ngayon. Napakalaking bagay rin yan na kung makuha nila ang panalo rito, pati na rin ang home court ng ganito kaaga sa serye.